Nga time is makita gid nimo nga ang kasuko ni Lord sa taga Jerusalem nga kanang nigara man gud ang taga Jerusalem og pagpakasala ba. So diri nga time ana siya diri basahon lang nako in Jeremiah chapter 14 verses 12, 13 and then sa 17. So in 12 and 13 ingon siya diri. Then the Lord, in 11, 12, 13, then the Lord said to me, ngun siya kay Jeremiah, do not pray for these people anymore. When they fast, I will pay no attention. When they present their burnt offerings and grain offerings to me, I will not accept them. Instead, I will devour them with war, famine, and disease. Familiar ba ang war? Famine and disease. Then, in verse 13, then I said, O sovereign Lord, their prophets are telling them all is well. No war or famine will come. The Lord will surely send you peace. So, ang nahitabo diri, gi-confuse sila sa enemy ba nga, everything is okay. So, okay lang pud magpakasala. Morning nasuko si Lord. Kay nahimong useless ang ilang pagdaig, pag-alagad kay Lord tungod sa pagpakasala gihapon nga ilahang gibuhat. And then nagtuo si Jeremiah nga isog na kayang Ginoo dili na gyud tatagdon sa Ginoo. Ana siya diri in verse 17. Now Jeremiah say this to them, night and day my eyes overflow with tears. I cannot stop weeping, for my virgin daughter, my precious people, has been struck down and lies mortally wounded. Manindog tang tanan. Today, God is telling us ba, wala ug wala gyud siya ni hunong sa pagpakabana sa atoa. Sa panahon nga abi nato nga gipasagdaan na ta ni Lord kay makasasala kaayo ta. Sa panahon nga feel nato suko gyud si Lord. Nasuko gyud siya pero dili sa atoa sa sala. Suko gyud si Lord sa sala. Ang gugma ni Lord nagpabilin nga matinud-anon sukad pa sa sinugdanan hangtod karon. Wala gyud siya nausab. Amen ba? Angayan siya nga palakpakan ana nga kamatuuran. Wala jud nagbago si Lord. Usa today atong ihurot ang atong kusog pagpasalamat kay Lord. Ayaw sugot nga kanang ana-ana lang ang atong pagpakpak kay Lord. Kaysa rason nga nagtindog ta karon diri angayan siya nga pasalamatan. Wala siya nabungol sa atoa. Wala ta niya gipasagdan na ata diri karon nakatindog. Kompleto ba atong mga kamot? Say amen. Atong itaas ang atong mga kamot. Pasalamatan nato si Lord. Salamat Lord sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa gininhawa. Matinud-anon gayud ikaw o Dios sa among mga kinabuhi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala gyud ka na usab Ginoo. Matinud-anon ka gayud. Sukad pa sa sinugdanan. Amen. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you thanks. In Jesus' name. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw gayud matin-ano. Amen. Sa panahon niya kami musambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo, sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-ano.
Sa panahon niya kami musambit, sa ngalan mo. Dunggod mo kami, O Diyos. Dunggod mo. Amen. Mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinod anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, higugtan ko, wala ka lang sa sukat pa kaniya to ang paglaong ko, ikaw lamang Jesus. Hallelujah. Sukat pa sa sinugdanan, sukat pa sa sinugdanan, matinud-anon ka gayon, O Diyos. Amen. Sa panahon niya kami musangpit, O Diyos. Sa panahon nga kami musangpit, sa ngalan mo, dunggod mo, mga paghangyo ko, sumala sa mga saan. Matinud-anon ka, O Diyos. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, gikutan ko, wala ka lang sa sukat pa kaniya to ang panglaong ko, ikaw lamang Jesus. Matinud-anon ka, O Diyos. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, higugtan ko, wala ka lang
matinuan ka sa mga pulong mo, mga saan mo ganako, gikutan ko, wala ka nang Amen. Ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Matinud-anon ka gayon, O Diyos. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo ganako, gikutan ko, wala ka nang sa sukat pa kaniyan mo. Amen. Wala ka nang sa Diyos. Ikaw
kaayaan mo, O Diyos, ikaw balaan. Tapos kag-angayan, puno ka sa himaya, Jesus, pagkaanya mo ang imong kaayo, kanunay ka na. Do say amen for that. Hallelujah, Lord. Nagdilaam na ko ang imong kaayo, kanunay ka na ko ang imong kalayo. Nagdilaam na, kasabay-sabay, ang imong kaayo, kanunay ka na ko ang imong kalayo. Nagdilaam na ko ang imong kaayo, kanunay ka na ko, Jesus, pagkaawitan ka. Sabay-sabay tayo. O Diyos, ikaw manaan. Amen. Kag-angayan, puno ka sa Come on, let's shout it out. Jesus, pagkaanyag mo, O Diyos, ikaw balaan. Tapos kag-angayan, puno ka sa himaya, Jesus, pagkaanyag mo, O Diyos, ikaw balaan. Tapos kag-angayan, puno ka sa himaya, Jesus, pagkaanyag mo. Pumalakpak tayong lahat. Hallelujah to your name, God. Jesus, pagkaanyag mo, Jesus, pagkaanyag mo. Balaan ka, Ginoo. Tapos kag-angayan, puno ka sa himaya, Ginoo. Jesus, pagkaanyag mo. Gusto kang makpak para sa atong buhay ng Diyos. Hallelujah! Amen! Tapuso ang ngayon ng Diyos sa atong mga pagkain. Let's sing hallelujah! Pagkamaayo mo ngayon ka na mo, Diyos. Walay sama ang imong gugma. Pagkadako sa imong gugmang kaluoy ka na mo, Lord. Ikaw man magtinunanon tayo, ikat sa una hangtod karon. Nagpabilin kang magtinunanon o Diyos. Usa takos ka Ginoo nga pagadaygon. Takos ka o Diyos nga pagasimbahon. Ang imong mga katawhan pagadayig sa imong ngalan. Come on, let's worship the Lord. Let's honor the Lord with our worship and thanksgiving, because the Lord deserves it. Amen. Ginoo, salamat kayo. May sama Ginoo ang imong pagkamayo. Pagkahalangdon mo Ginoo. Pagkalapag sa imong gugma o Diyos. Padayon ka ng pagkakantahan karon Ginoo. Kanta sa umang kasing-kasing Ginoo, mapasinunggan ka. Aniya kami Ginoo Diyos. Kami mag-aawit diha kanimo. Pagkadako sa gugma ka na mo, Lord. Pagkadako sa gugma mo, kanako, Jesus, bisan pa sa mga kapakyasan, gihigugma gihapon ko nimo. Pagkamatinud-anon mo, kanako, Jesus, sa panahon sa akong kalisdanan, ikaw ang Diyos nga mitabang ka nako. Walay higayon nga imo kong ipasagdan, walay higayon nga
nagauban ka sa matagal lang. Walay higayon nga imo kong gibiyan. Walay higayon nga imo kong gibuhian. Gihawiran mo ang kinabuhi ko. O salamat Diyos, pagkadako sa imong gugmang anamong Ginoo. Let's sing it one more time. Pagkadako sa gugma mo, kanako Jesus, bisan pa sa mga kapakyasan, higugma gihapon ko nimo. Pagkamatinud-anon mo, kanako Jesus, sa panahon sa akong karisanan, ikaw ang Diyos na bitabang ka nako. Walay higayon nga imo kong ipasangkan. Walay higayon nga imo kong italitan. Nagauban ka sa matagal lang. Walay higayon nga imo kong gibiyan. Walay higayon nga imo kong gibuhian. Gihawiran mo ang ginawa. Walay higayon nga imo kong gipasagan. Walay higayon nga imo kong gitalikdan. Nagauban ka sa matagal lang. Walay higayon nga imo kong gibiyan. Walay higayon nga imo kong gibuhian. Gihawiran mo ang kinabuhi ko. Atong isa to pangabot sa langit. This is a sign na atong isurrender tanan sa Ginoo. This is the sign that we will give our best offering to God, our hearts, our worship to Him. Come on! Atong isa to pangabot sa langit na let's worship the Lord. Let's give thanks to God because He is good. Let's give thanks to God because He is faithful. Let's give thanks to God because He is worthy. Come on, let's worship the Lord. Oh, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Let's give thanks to God. Ginoo, salamat kayo. Ginoo, salamat kayo, Lord. Ginoo, salamat kayo. Sa matag adlaw, O Dios, tamong lakaw. Wala gid minimo gibuhian, O Dios. Amen. Wala gid minimo gipasagdan. Matinud-anon kay ka sa among mga kinabuhi. Amen. And this song, Lord God, but speaks about unsa ka Ginoo sa among mga kinabuhi, Ginoong Dios. Matinud-anon ka, maluluyon ka, puno ka sa grasya, puno ka Ginoo sa kaloy, puno ka Ginoo sa gugma. Pusa angayan ka nga bagaday ko, no Dios. Angayan ka nga baga simbahon. Ang imong mga katawhan magadayig sa imong pagkamaayo ka namo. Come on, let's open our mouth and let's worship the Lord. Let's honor God with our voices. Let's honor God with our thanksgiving. Come on, let's open our mouth. Let's say thank you, Lord.
kini mo gipasagdan Ginoo gikan sa pagsugod nga kami na tawo hangtod karon Lord matinudaanon kayo kang gabitbit ka namo kahawid ka namo Dios tungod sa imong gugma ka namo Ginoo tungod sa imong gugma ka namo Lord ikaw man Ginoo na nag-iya sa umang kinabuhi o na kami Ginoo magadaig diha kanimo among gabiton Ginoo ang kusog nga imong gihatag kanamo para masidunggan ka. Come on, let's give our best shot offering to God. Come on. Yes, Lord. Ikaw Ginoo na nag-iya sa umang kinabuhi. Panag-iya mo na ang kinabuhi ko sa wala pa ako natawo ang pagkagamhanan mong kadakumo akong ipasigar mo Panag-iya mo na ang kinabuhi ko sa wala pa ako natawo. Amen. Ang pagkagamhanan mong kadakumo akong ipasigar mo. Let's say it one more time. Panag-iya mo na ang kinabuhi ko sa wala pa ako natawo ang pagkagamhanan mong kadakumo akong ipasigar. Let's make it louder this time, Lord. Panag-iya mo na ang kinabuhi ko sa wala pa ako natawo ang pagkagamhanan ng kadakumo akong ipasigar mo Panag-iya mo na ang kinabuhi ko sa wala pa ako natawo ang pagkagamhanan mong kadakumo akong ipasigar mo kanimo lang ako magadahi. Yes, Lord. Kanimo lang igatubaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalimpay ko. Kanimo lang ako magasambit kanimo lang ako magadahi halayang makasunod yun kanimo lang ang ginaisa niya kanimo kami magadaing niya si mong ngalan o Diyos presensya mo ang kalipay ko kanimo lang ako magasambit kanimo lang ako magadaig kanimo
anak. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Kay sukat ikaw akong Dios. Akong manluluwas. Nagbalipayon ako sa kinabuhi. Dili tanang panahon, Ginoo. Hayahay. Pero kay naa ka, Ginoo. Na ako'y kasiguruhan nga ikaw nagauban kanako kanunay. Inay mong katapat igsuon ang Ginoo naguban ka nato. Amen. Mag-ampo kita, Father God, thank you for this beautiful day. We believe, Lord, every time we gather together, there you are in the midst of us. Kay saan man nimo Ginoo, duha o tulo nga magtigom, magisgot sa imong pangalan, naagi ka sa taliwala. Ug niya ka sa among taliwala, usa amo ka Ginoong palakpakan. Amo kang i-welcome, Holy Spirit, we welcome you this morning. Thank you for your sweet, sweet presence. And thank you, Lord, nga padayon ka mamuhat in a very special way. Gamita ko, Ginoo, ang isip imong alagad, Ginoo, nga magasulti sa imong pulong. Dili kini akong pulong, Ginoo. Let man's word fall into the ground, but let your word be established upon each heart who will listen this morning. Ingon ka, Ginoo, ang imong pulong dili magabalik ka na kanimo nga walay pulos o walay kawang apan mamuhat kini sumala sa imong katuyuan. Usa matag pulong nga mong madunggan karon, Ginoo, para ni namo, Ginoo, amo kining dawaton ug amo kining i-apply. Bless everyone who are here, Lord. Bless also our brethren, brothers and sisters who listen sa amo ginang broadcast karon. Ug tanang mga kasimbahanan, mga pastors nga nagawali, bless them too this morning, Lord. Thank you, Holy Spirit. We honor you and give you praise in Jesus' name. Amen. Liba ka tao palihog, kumusta siya ina nga igsuon, gimingaw ko nimo, kumusta naman ka? Hallelujah. Let us continue, remain standing as we read our text this morning. Patay ta sa pagtindog, ha? Ato nang basaw ng atong text karong kabuntagon nga mo'y basihan sa atong pagtuon. Makita kini sa 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27. Ang akong gigamit nga version NIV. Okay? So ato ni siyang basahon, dungan. Unya ako ning basahon kusog dinhi. Unya magbasa ka mo, uban ka nako sa hilom. Okay, 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27, nag-ingon. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slaves, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. God bless the reading of our word, of the word of the Lord. Maglingkod ang tanan, atong palakpakan si Lord. Thank you kay musician. Salamat kay sa iyong pag-alagad. Salamat kayo. Karong kabuntagon, lahi na pod nga pribilehiyo o higayon nga kita maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong text karon nga gigamit very familiar, ginabalik-balik lang gyud ni siya kanunay. Unya kabalo ko nga karong kabuntagon lahi na pod ang padayag sa Ginoo sa tua. Ang ato lamang buhaton, atong abrihan ang atong kasing-kasing. Unya ato kining paminawon. Unya kung sa mga pulong sa Ginoo nga you feel para sa imuha, grab it, receive it and apply it. Okay? So, ang atong ang word ni Lord, nag-iskuti siya may tungod sa lumba. No, lumba. Na siya'y kanang murag lumba sa kinabuhi. Dagan, mag-ingon din. Sa dihang na malandong ko ani nga pulong, actually, kani siya nga pulong, strong kaayo nga kanang word ba, kanang marabag self, kanang reflection sa kuha ba. Samtang nagtanaw gani ko during sa Camp Reload, katong April 2 to 4 sa young people. Dito man jud ko nagtan-aw ko for 3 days. Nya nakita na ko ang mga activities ba. Grabe ang kainit, grabe jud. Unya nakita na ko ang mga young people dito, I think mga siguro ang campers
apil lang facilitators o niya, mga logistics niya. Apil lang po ang mga tao nga nag-join, nagalantaw. 1,000 or more, ano siya. Pero ang campers lang siguro mga 700 to 800. Pati facilitators almost 1,000. Samtang nagtanaw ko sa mga young people ba nga, gahimo sila sa ilang mga activities. Nakita na ako gani ang grabe nila nga kanang enthusiasm, excitement. Ka nang motivated kaayo sila nga to do something. Kaya nabi sila ka nang gina-look forward to. Mismong ilang mga dagway, makita nimo ba nga the different expression, dahil ilang mga facial expression, pero makita nimo ba ka ng excitement? Ang uban siguro first timer, ang uban mini timers na gabalik-balik na sa camp reload. For the same intensity and excitement yung makita sa ilang kasing-kasing. O sa ilang mga dagway. Sa din nagsugod na ang ilahang activity, ako mismo sa akong sarili, lahin ang bidig kanang medyo na nakaedad, no, kay mahadlok na kag-init, kay kapoy, init yun siya kaayo. Ko nga, wow, grabe good kainit. Na nga palandong-landong ko, gapangita kog landong, pero galantaw ko sa ilaha. Na ko nga, musuroy gyud ko sa tanang mga challenges nila, sa tanang elements kay ilang i-hurdle this year. Kay bato may agi mga tuig, gasuroy mangyud ko isa-isa. Pero tungod sa kainit sa amin ko ba nga, inita, oy, kapoy kay ato sa field. Pero kung moadto gyud ko sa ilang mga activity, akong nanawon mo sa ilang mga challenges. Tuod man, pagka second day na ako nagtanaw, kaya pagka first day mo yung kong nalutaw sa kainit. Nakita na ko ang talagsaon yun gani kaayo nga kadasig sa young people. In fact, ang na human ang tulo ka adlaw nga ilang activity dito among nakita ba nga ang uban, nakuyapan, dakan gyud nakuyapan. Pero matingala ka bisag nakuyapan sila, pero during activity ang uban nga ina mga pahulay lang sa akahakay para mabalik imong kusog. Pero tautod, magkita nimo sila nga, po, dag-join na po sa activity. Yung mingon nilang pasi nga, di ba kaganiha, gitabang man ka. Ay siya, sige lang, kay gusto ko mo experience, gusto ko mo join. So, dito nakita na ako ang picture ba nga, ang usa ka tao di ay, basta motivated sila to a certain activity or work or job for that matter, naagi talagsaon nga adrenaline rush ba nga, mo-push siya ilaha to do that activity or to that thing. Dili mapugnan. No? Munay ko nga, wow, ang mga young people, gyud, grabe sila energy. For that, sa diyan na malandong ko sa pulong sa Ginoo, gidala ko sa Ginoo aning 1 Corinthians 9:24 and 27. Kaya din ako nakita ba, though ang picture, ang sulti ni Paul dinhi, mura ni siya dagan ba, dagan physical nga dagan or competition. Kay dito manggod sa ilaha, manggod ang ilaha yung ditong activity, dagan man jud. Unya, ang mga joiners dito, ang mga runners dito, ang tanang mga runners dito, ang naa silang hunahuna ug naa silang kasing-kasing, ilang maangkon ang prize. Mudaog yun sila. Nya sa dihang namalandong ko sa pulong sa Ginoo, Lord, unsa man imong pinakaminsahe sa imong mga anak karong adlawa? Kung ang mga tao niapil sa dula sa kinabuhi, kay they are aiming, their goal is a prize. How about us children, your children, Father God? Unsang among buhaton as your children para kining among pag-alagad sa imuha, mo resulta ni siya sa mga butang nga among gipangandoy sa among kinabuhi. Kay na among kita gipangandoy, di ba? Kitang tanan nag-alagad ta because we are looking for something great in the future. We are looking forward nga mabutang panahon ni kining atong pag-alagad muhatod ka nato sa mahimayaong dapit nga mao ang langit. Muna sa dihang ng malandong ko niini, niabot ko sa kanang tema nga nag-ingon, run the race, win the challenge. Kasi mo kung dagan ang mga young people, niya gusto sila nga mudaog sa mga challenge, kaya na sila'y premyo nga ilang ma-achieve. So karon kabuntagon the same. Pero sa spiritual aspect ato ni siyang lantawon. Run the race, win the challenge. Now, when we say run the race, win the challenge, naa siya'y kanang ideya ba nga, naagi tay buhaton. Kaya ang word daan nga run, it is an action word. Naagi tay activity na atay buhaton, dapat natay kanang i-achieve. Una nga, sa dihang mingon tag run the race, unsay buot ipasabot ni ana diri sa atua. When we say run the race, damo ni ka idea, run the race and win the challenge. So dinhi, mudagan ta sa lumba,
Unya atong daogon ang mga hagit. Yung atong unahon og pagsabot, atong namnamon pag maayo karon ba kining word nga nag-ingon run the race. Unsay buti pasabot aning word nga run the race? Kana bang mudagan ta sa lumba. Kani makaraan di nga Kristohanon kabalo ng kanta nga dagan sa lumba ning kinabuhi, di ba? Karaan na kay nga kanta sa amo nang panahon. Sa karon wala na na. Nya may ganti nga naghulat. Biyai ang tanan nimo nga sala, pagtutok sa daganan. Mga saksi kaninyo nagalantaw. Kalimot na ko tungod sa kadugay. Si Belen, no ba ka, Sister Belen? Kay mo man ni akong kadungan-dungan. So, kini nga atong kinabuhi karon. Muna siya dagan sa lumba sa kinabuhi. Now, when we say run the race, it means there is a certain action we need to do. Na ay action na agibutang nga atong buhaton. So, ang run the race, what does it imply? Unsay buti pasabot nini? Unsa ang mensahe ani kanato karong kabuntagon? When kami run the race, do kini siya physical ni siya nga kanang activity, pero ang ato siyang ibalhin ngadto sa spiritual nga activity. Unsay buti pasabot ani? Unsay ideya nga nagdala ni ining run the race? Now, ingon pa din him, Paul notes no, that many run but only one wins. Mamani siya ang daganan, mamani siya ang dagan kani adto. Daghan ang nagaapil sa dagan, pero isa lang yun ang mudaog. Atong balikon ha. Do you not know that in a race all the runners, meaning daghan ang nagdagan, but only one gets the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to a crown that will last forever. So dinhi pa lang daan na kay nanay comparison daan ba? Kung atong bantayan ang pulong sa Ginoo. Ang mga physical nga runner, sa dihang mag-apil sila sa dagan, usa lang gyud ang mudaog. Unya ang ilang madaog, usa ka korona o usa ka ganti nga dili siya mudugay, malaos ra siya. Unya gi-follow dinhi, but we do it to get a crown that will last forever. So at makita ang comparison ba? Ang usa ka runner midagan siya, ang iyahang goal lang gyud nga makadaog siya, ang iyahang ganti nga madawatan, malaos ra. But we, ang gigamit rin ni Paul, but we do it to get a crown that will last forever. Nag-imply ni siya, nagpasabot ni siya sa Kristohanong dagan. Nga kita, samtang ni apil ta aning dagan sa kinabuhi, ang atong gilantaw nga atong ganti, dili siya mo malaya o dili siya madaot. It will last forever. So when we say run the race, what does it imply? O sa buti pasabot ana sa espirituhanong aspekto, nganhi ka nato karon nga nag-alagad sa Ginoo. Si Paul in this verse urges that believers must not just participate, but to live intentionally with this goal of winning a crown that is not perishable. So dinhi si Paul, sa dihang nagsulat siya ni ini, gigamit niya nga analogy ang katong mga runners. Pero iyang gitranspose po dinhi sa dagan sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Ang atong goal, dili ang kanang ganti nga mawala lang o dili mag-last forever. Kundi ang ganti nga dili gud siya malaya. Ya kana siya nga ganti nagpaabot sa unahan kung kita mulahutay sa pag-alagad. Ingon pa siya, run in such a way as to get the prize. Now, unsa man ang prize nga gisgutan dinhi? Of course, ang prize of eternal life and a crown of righteousness nga giandam-daan sa Ginoo sa sibisan kinsa nga mulahutay. Now, sa diyan ingon si Paul nga run the race, ang buti pasabot ani, we have to run to win. Kung gusto ta nga atong maangkon ang imperishable crown or kanang ganti or kanang dili malata nga dili malaya, dili maguba, dili madaot nga kanabang ganti, dapat mudagan ta with a purpose in mind to win. So we have to run to win. Muna siyang first nga kanang kahulugan sa run the race sa spiritual nga aspect. Ang ideya din ni we have to involve running, we have to get engaged, we have to enlist ourselves in running.
Muapil ta sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Pero ang atong hunahuna daan na nakabutang na sa hunahuna nga mudagan ko, muapil ko, ani kay mudaog ko. We have to run to win. Kaya naman ko yung mga kanang mga athlete ba or mga runner ba nga, ang ilang lang yung purpose ng mudagan, para lang yun sa experience, para lang yun mo apil-apil. Pero wala yun silang hunahuna ang mudaog. Murag ako ba? Naman may ginahimo karon, naman gina-form karon nga Pickle Club, PCCC Pickle Club. Si Honey motivated good kay siya ani kay for one purpose, of course para wellness na lang, wellness po nato nga PCCians niya. Of course kita po mismo kana bang maka-experience ta how to compete. Si Honey gyud opposite ning duha kay siya porsigido gyud kay siya muna og sila ni Eli. Muna day one pa lang daan. Grabe na gud kayo ang bansay ni Honey. Gapil na siya unsa ang pag-serve, unsa pagbalik sa bula. Pero kami ni Kuya Chris, wala lang, passive lang kaayo mi. So naamo gi competition nga nahitabo, naglaban-laban gyud nya. Impa si Honey apil lang han para at least maka-join ka, maka-experience ka. Tungod kay wala koy kanang hunahuna ba nga mudaog. Sorry lang gyud kay Honey. Ang ako lang gyud para lang gyud mo participate, para lang gyud nga makita nga namuhat ko, madasig maka-igsuon, nga apil-apil ko. Pero wala gyud sa akong hunahuna nga nag-join ko to win. Lahi ra gyud siya. Kana bang naagay si hunahuna nga you join to a certain competition to win. Kaya nagyud kay kanang motivation ba nga maghimo gyud kag certain things ka extra gyud ang imong effort para mo daw og mo tuod man pag abot gyud sa panahon nga nag-compete mi. Naluoy gyud ko kay Honey kay ihagod ta ng karakas ba ala diri kuha sa bula kuha sa bula pero ang nahitabo katulog gyud mi sa gunso na pildi. Nga nakita na ko iyang dagway ba nga grabe ang extra effort. Pero ako mong God mismo, wala sa akong unahuna nga mudaog. Ang ako lagi unahuna, mo participate. Pero sa lumba sa kinabuhi, ang encouragement ni Paul sa tua, when we enlist ourselves to be a children of God, and to be so-called warriors of the Lord, we have to run to win. Dapat mudaog jud ta. Dili pwede nga kita Kristohanon. Yung atong una victim lang gihapon, victim mentality lang gihapon. We have to be victors in Christ. Because after all, when Jesus died on the cross, it's a done deal transaction. Nagmadaugon na ta. Pero ang usay atong una kita nga mga anak sa Ginoo, kada bang pildi gihapon ba? Luoy gihapon. Muna gusto sa Ginoo nga pahinumduman ta nga karon kanya apil man ta aning lumba sa kinabuhi. Now, gamit ako nga ang kanang lumba ha kanang layman's term ha. Kay nangalagad man ta sa Ginoo karon. Dapat naa sa tong unahuna nga nangalagad ta nya mudaog ta nining ato ang pag-alagad sa Ginoo. Dili pwede nga kita luya kay sa pag-alagad kay naa tay Ginoo nga nagauban sa ato kanunay. Yes, we have a problem. Yes, we have a challenges. But God is with us. And God is greater than our problem. That's why when we run this race, we have to have this run to win. We have to be motivated that we have to win this race of life. Munang giingon dinhin. Another thing, we need to have a strict training. Na-mention man dinhin, no? Ingat pa dinhin. Everyone who competes in the games. Balik ka sa ato ang 1 Corinthians 9:24 to 27. Everyone who competes in the games goes into strict training. Ang buti pasabot, when we run the race, kung mudagan ta ni ining lumba, ato na lang ba, simple kung mga lagad ta sa Ginoo, kinahanglan we have to submit ourselves to strict training. Masa man strict training? Pagbansay. Bansayon ta, i-train ta. Mabito diri sa simbahan, if you notice, no, katong mga naga-observe yun, natay mga SOL classes, natay mga encounter, natay mga nagkadaiya nga mga activity, part ni siya sa training, pagbansay sa ato. Kay lagi, nining kinabuhi akong dili ta bansayon, dili kita mo daog. Walay athlete nga ni-appeal siya sa iyahang activity or sa iyang dula, nga mo diretso lagdula, unya mudaog. Ma-expect yung ka paragod sa kuha.
Ni apil-apil niya, wala gyud ko nag-train. Di pa nila ni Cindy, nila sa padinhi nga, naagyod, sayo pa kayo, alas 4, alas 5, budal-bunal nagbula. Muna nga pag-abot sa competition, i-advance ko sila sa quarterfinals. Wala pa siguro mo champion sila, pero ako kay kada abot man ko din mo lingkod la ko. O sa ingon ko ni hani nga ikawan, unya nakuhan. Yung say, parang lang yung magkita ni Hani nga kunuhay, nag-apil-apil ko, mani ko din hingi, mo kay Jello, si Jello, mamili, pag yung ka ng partner, Jel, train ko Jel, train ko nuhay ko, pero kapila lang po bunal, layo na kang 15 minutos, mulingkod na ko. Wala ako'y klaro nga training. So, sa imong gi-expect, pag ako sa competition, tagak yun ni Hani, nabira na ko siya, kay wala man ko nagpursigido sa training. Now, sa kinabuhi po sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan natay pagbansay. Kinahanglan atong kaugalingon atong ipailalom nga na sa pagbansay. Unsa man ang pagbansay nga gisgutan dinhi? Ingon pa dinhi. Atong basahon ng 1 Timothy chapter 4, 7 to 8. 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. When we say strict training, unsa man ang buti pasabot dinhi ani dinhi? Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Sa ato pong basahan pag maayo, verse 7 atong balikon bagod, ingo pa dinhi. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. So, giskutan diri nga strict training. Kana bang magkinabuhi kita nga Dios nun? Verse 8 nagingon. Ingon pa ang verse 8. For physical training is of some value. Nagud gihapoy value ng natin mga physical nga trainings. No ka na bang magkuan ta matuta sa gym, yan natay mga ginagmay nga mga ginahimo nga exercises, lagi po na siya bili. But godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Ang buti pasabot dinhi, pag kinabuhi nga Dios nun. Na unsa to pag-achieve ang kinabuhing Dios nun? Of course, magbansay ta. Magpailalom ka sa mga trainings. Kita mismo, personally, magpalalom ta sa ato ang relationship kay Lord. How? By reading our Bible, through prayers, through fellowship. Muna siya atong mga spiritual trainings. And we need to submit ourselves to such. Because if not, daghang biyag challenges sa kinabuhi. Later, ato na siyang isgutan. Daghang kay hagit problema sa kinabuhi. Nga kung wala tay insakto nga kaalam unsa ang pulong sa Ginoo, wala tay mahimo. Pildi ta kanunay. Biktima ta kanunay, dili ta magmadaugon. Nya whether we like it or not, in this life, daghan gyud mga hagit sa kinabuhi. And how to win the challenges then? Usa to para mudaog taan ang mga hagit, mga problema. Kinahanglan nga magpabansay ta karon palang daan. But if you notice there is a church, mura bag kulit kayo mi no. Sabi mo ba nga nasa ding mga hagit kanang kita gyud busy kaayo isa sa mga busy nga simbahan ba nga taud-taud na mga challenges. Magbasa tag Bible, 1 chapter a day. Yeah, once mag-increase ta another challenges 5 chapters a day. Hangtod mo tag 10 chapters a day. Usa na sa mga pagbansay nga atong ginabutang, atong gina-challenge atong mga kaigsuonan kay lagi igsuon whether we like it or not, there will come a time. Musugot man taog sa dili. Maabot gid ang panahon nga ang Biblia dumilian na. Bulahan lang palang tabi sa Pilipinas kay free pa kay ta magbasa og Bible. Pero kung kita mamino sa mga balita, daghan na kay mga lugar, daghan na kay mga nasod nga ginadumilian ang pagbasa og Biblia. Unya tungod kay gidumilian naman sila pagbasag Biblia, daghan na kaayo nga nangandoy nga mobasag Biblia, pero wala na sila opportunity to do it. Muna nga mintras libre pa ta, atong bansayon atong kagalingon nga magbasa. Bisag few verses lang sa to start with. At such time, 1 chapter a day. Mabuti panahon, 2 chapters, 5 chapters, 10 chapters.
Kabalo ko kung mangutana ko sa inyo nga karon, kinsa sa tuwa dinhi nga nabasa na gyud nato ang whole Bible from Genesis to Revelation, pipila lang gyud. Dili na lang ko mangutana. Kabalo ko daghan pa gyud sa tuwa nga wala pa gyud nakahimo sa pagbasa sa Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Revelation. Kay it needs training. Kinahanglan gyud ni siya discipline. Kaya kita mong mas malipay man ta maminaw sa television o sa mga news din ha. Pero dili kahit ta nag-spend og time to read our Bible. Prayers. We have to train ourselves to pray. Because prayer is power. Without prayer, we have no power. Because prayer is offensive and our defensive weapon. That's why we need to submit ourselves and engage ourselves to prayer. Dini natin mga ginahagit ng mga prayer chain. Nya, one Saturday lang yun na per month ang atong prayer chains. Natin mga babad dinhi. Nganong ginahimo nato na siya? Nganong porsigido kay nga buhato nato na siya? This is to cater us para i-cater ta ba tabangan tang tanan kay kita kung kita man lang gyud. Dakong tendencies ga dili kita mohimo. Kay ganuyon man ta sa atong unod. Muna nga programa gyud ta dinhi para ang mga kaigsuonan tagaan og avenue ba nga muanhi dinhi and together we will do it. Natay mga babod, natay mga prayer. Pwede ba kong miingon nga sad to note, sad to say, gamay lang gyud ang ga-involve. Gamay lang gyud ang ga-participate. Gamay lang gyud ang gaanhi. Muna kung atong paminaw ng atong unod, daghang mga butang nga espirituhan ng butang nga dili gyud ta ganahan. That's why we need to be reminded all the time. And partly so this morning, again, God is reminding us to train ourselves in a godly ways. 2 Timothy chapter 3:16, another verse nga maghagit sa ato to train ourselves in righteousness. Ingon pa din ni 2 Timothy 3:16. All scripture is God-breathed. Muna, I-mention ako kaganiha nga we need to read the Bible. And is useful for teachings, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang sabay na adin ha, ang pinaka-manual nga magbansay sa tua, Biblia gyud. Kay ang scripture is God-breath. Gininhawa sa Ginoo. So simple nagpasabot nga, gikan ni sa Ginoo nga pulong. And is useful for teaching, tudluan ta, kay igsuon daghan patag wala na kamauhan. Mabitaw nga sa kinabuhi na yung mga problema, dali kita mapukling, dali ta madiskurahi, dali ta mabot ang paglaom, usay malumos ta sa mga problema. Tungod kay kulang ta sa pagbansay, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay kung naalam kita'y pulong sa Ginoo nga nasa tong kasing-kasing, yes, na ay problema. Pero dili ta mataranta. Kanaman tayo mga promises daan nga nakadeposit sa tong kasing-kasing ba nga atong i-claim. That my God is with me. And God is always with me. And in the moment of kanang problem, God is with me. He is bigger than our problems. Muna nga, dali ta makaklaim, di ta mataranta. Nganong daghang kay mga tao nga kung naay problema, madiskurahi sa pag-alagad, kay lagi, nakulangan gyud ta. Kulang gyud ta. Let's admit it. Kulang gyud ta. Kay kung sagana ta, kung daghan tag nakadeposito nga pulong sa Ginoo, kung naay problema, walay problema. Kay naman tayo saad sa Ginoo nga atong barugan. Muna nga ang scripture ni Lord, dapat ang pulong sa Ginoo, ang Bible mismo, ato gyud siyang basahon. Mag-spend gyud tag time again, over and over again. Sorry to say to this. Kawala mo gumilayang ikadasig sa inyo ha. Magbasa gyud tag Bible. And is useful for teaching, tudluan ta, rebuking. Badlungon ta kay kung kita lang dagham mantag maginahimo nga dili day mao. Unya, correcting and training in righteousness. Kay lagi gusto sa Ginoo nga mamahimo tang matarong. So muna siya ang run the race. We have to submit ourselves to training. And spiritual training is reading the Bible, prayer, and fellowship. Another thing, purposeful living. Running the race is dapat na gyud tay tumong.
We have to be purpose-driven life. We have to have this purpose-driven life. We have to be motivated. Karong mga panahon na dapat wala na kaluya. Philippians 3:14 nag-ingon. Gusto ta nga ang atong kinabuhi purposeful gyud, nagitumong atong pagkinabuhi. Ingon pa ang Philippians 3:14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ang gingon din na, I press on toward the goal. Di ba ni-apil man ta sa dagan sa lumba sa kinabuhi? Kung ang uban nag-apil og kanang dagan sa lumba, dili sa physical, ang ilang gusto katulang corona o katulabang price nga mawala, ang ato dili. Ni-apil ta sa dagan sa lumba sa kinabuhi, kay natagi look forward to. Yung mao ni siya, I press on toward the goal to win the prize. Unsa man ang prize nga atong gi-look forward, ang atong goal nga ma-achieve? For which God has called me heavenward in Christ Jesus. Heaven is our goal. Gusto gyud tag langit. Kay kabalo man ta nga ni kaning atong kinabuhi dinhi biyaan nang manato ni siya. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will remain forever. Yang atong katuyoy nga nung hangtod ko naglahutay ta sa pag-alagad, gusto man ta mo atog langit. Mo nagingon sa ubang mga pastors ba, nangandoy og langit ang kadaghanan sa mga tao. Daghan ang gustog langit. Pero how can they? Unsaon nila mo makaatog langit nga bisa man gani pag-anig simbahan, maglisod man gani. Pag-apil og mga gatherings, maglisod man gani. Yan ang antog langit. That's why we have to be purposeful. Dapat gyud dagyo tay tumong. Dapat gyud atong i-push atong sarili ba nga gusto ko ani Lord, gusto ko prize. Nga dili siya malata, dili siya madugta. Muna nga gusto ko Ginoo musunod sa imuha. Muna nga ako kinabuhi karong dapat tay tumong. O nga atong tumong mo ang pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang Ginoo lang maghatod ka nato sa himayang walay katapusan. Amen. Muna nga run the race, unsa niyang implication sa ibuti pasabot, we have to run to win. We have to submit ourselves to strict training. And we have to be purposeful in living. Muna sa atong pagdagan, dapat intentional ta. Dapat na atay tumong, dapat din ata magluya-luya. Karon ang panahon nga wa nay dapat kaluya makita sa mga Kristohanon. Kaya hapit na gid mo abot ang Ginoo. Ang kalisod, ang makatalagman, ang mga balita, ang mga butang nagakahitabo, nagsulti na sa kabutang, hapit na ang iyang pagbalik. Kanusa pa man ta mangandam. Dapat karundaan mangandam na ta. Run the race. Now of course, kay nagdagan man ta, nagani mga obstruction, distraction, na mga hindrances along the way. Kaya naman gutay kaaway nga dili gusto nga mutuhoy atong pagdagan, pag-alagad sa Ginoo. Muna nga may siya mga pagbabag. Muna nga kay na may mga babag, na may mga kalisdanan, na may mga challenges along the way. Dapat kay kita anak man sa Ginoo nya ni apil man taaning lumba sa kinabuhi. Usa sa atong bubuhaton, run to win and win the challenges. Atong daogon ang hagit. Yan muna siya ang pinaka-challenging nga part sa atong journey. Tungod kay, usay mong wala ta nakaandam ba? O nakaandam man ugaling, wala ta kabalon saon siya ba? Ang pagdaog sa hagit, kay naamang yun. Naamang yun mo distract sa tuwa, nagay mo babag sa tuwa, pwede ta mo tuhoy sa pag-alagad. Mabito nga daghang kaayo nga, nagsugod silag maayo, dasig kayo, pero sa unahan nawa na, o di kayo naluya na. Pero karon kabuntagon, blessed are we because we are here. Tudluan ta sa Ginoo, unsaon nato nga mudaog ta sa hagit. Yes, we join ourselves to the race, then we have to win the challenges. And what are the key components or elements to winning the challenge? Unsa ang mga butang nga dapat atong buhaton? Unsang dapat nga naa sa tuwa para mudaog kita sa hagit kay naa naman ta dinhi. Ang pag-alagad sa Ginoo is not a bed of roses. Not all the time, ang atong journey ka na bang smooth. Nay mga panahon nga, ginahagit ta, nay mga problema. Ma-physical man, ma-emotional man, ma-mental man, daghan ang mga challenges. Pero unsaon nato nga mawin ta ani nga challenge? Key components or elements to win the challenge. Kay run the race and win the challenge man ta. Madto ta sa winning the challenge. Number 1, unsa atong dapat buhaton kay naa naman kita diri sa pag-alagad. Mananggingon ba nga
though no one joins me, still I will follow the Lord. Kaya naa naman ta dinhi unsa to nga mudaog ta ani mga hagit sa kinabuhi. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Number 1. Mga components to win the challenge. Unsa atong dapat buhaton? Number 1. Hebrews chapter 12, 1 and 2. Therefore, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Ready? Verse 2, palihog. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Unsang number 1 nga yun nabansin diri nga gidasig sa to nga dapat atong buhaton to win our challenges. Number 1, Hebrews chapter 12 verse 1 or verse 1, nadiha nakabutang. Endurance or perseverance. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and that sin that so easily entangles, and let us run with perseverance. Ang ubang word sa synonym sa perseverance, endurance, the race marked out for us. So number 1 nga atong number 1 component para mudaog ta aning challenge or hagit sa kinabuhi, mag-endure gyud ta. Mula hutay gyud ta. Kay lagi sama sa akong giingon ang pag-alagad sa Ginoo, dili mo gud ta ng panahon hayahay. Ako nimo kong Kristohanon taud-taud na gyud. Taud-taud na gyud ko Kristohan kay nagsuod ko bata pa man. Pero gikan sa bagabata nako hangtod karon nagkadaiya ang mga hagit nga ako nasugatan. Na yung mga panahon nga, yes, almost ako mo give up. Di-give up, give ko. During my college days, wala gyud ko nag-alagad for I think 1 or 2 years. Kaya nibati ko kakapoy, nibati ko kadiskurahi, nagtanaw ko sa tao, nadiskurahi ko sa tao, gitutukan ako ang sayop sa tao, so nawala gyud ko sa pag-alagad. 2 years. Niya to think ka nga mong simbahan naratapad sa among balay. Manganta sila, madungog yun ako. Niya ako ba yung trabaho sa simbahan, isa ko sa mga worship leaders or praise leaders. Gidinay na ako akong trabaho, kaya lagi na-diskurahi ko, nuhay ko. Pero at the end of the day, I realized, kaya wala po nibisita sa ko atong panahon na. Wala po didasig sa ko ba nga, sister, nga wala naman ka nagasimba. Wala po. Murag ipasagdan na gyud ko nila. Samot ko na diskuray kaya akong una, silingan na namong simbahan. Ako pag yung mga parente na din na, wala man nakapikpik sa kuha, wala lang may nakadasig sa kuha nga balik og simbabet, kasayang kay imuhang talent, wala. Katong panahon nagipasagdan gyud ko. Nakasabot ko pagligid sa panahon nga gituyo to ni Lord. Nga sa ako ang down moment, walay sa usang miduwa sa kuha kay naay lesson si Lord. Nagisulti sa kuha. Nga dili ta ng panahon, dasigon ko. Dapat akong dasigon na akong kaugalingon. That's why at the end of the day, sa akong gihimo, nibalik na po ko sa pag-alagad. Nga dito, pagsugod dito, kung na may mga problema nga naitabo, na makita ang mga kanang hindrances, mga distraction, kabalo na ko mga tubang. Kanya kato mga hindrances along the way, I endure it till the end. Na mga panahon nga sakitan ko, tao mismo ang pasakit sa kuha. Na mga panahon istorya. Na mga panahon mismo akong pamilya. Ang pinaka-critical yun nga time nga, nihilak yun ko, grabe na akong hilak sa Ginoo. Katong pamilya na yun ako ang mitira sa kuha. Dili na ako madawat tungod kay, para sa kuha na ko, Lord, kani man sila akong sandigan. Sila man akong sandalan. Yang anong karon mo rabag, dili mo ko dila masabtan. Yang kabalo mo kadto nga mga moments, wala gihapon ko gitabangan. What I mean is, wala gihapon somebody nga miduol sa kuha, nga nagpasabot, nagdasig sa kuha, ano yung ani man ang akong challenges. Nga sa akong mga panahon, nga luya ko, wala may muduol sa kuha mo dasig. Lahi po ang training ni Lord sa kuha ba? Wala po ang training niya sa kuha niya. Sa kuagod, nag-question ko na kung anong wala man. Anong wala may tao, di sila kasabot ka na ako sa kuwang kaluyahon. Wala man lang mo pik-pik.
Wala man ay masulti nga, sige lang sister, mudaog lagi ka nang imuhang gira. Wala. So kung gihimo ni balik lagi ako ko sa pag-alagad. Kaya nakasabot bang ko in the long run, nakasabot rin ko ba nga, kung naamon ko'y dalang pana, naamon ko'y duulan nga, siguro kaya kong mapikip mo, hatag sa ako paghupay, ginuurag yun. Ginuurag yun. I don't know, kisa sa akong gisuon niya, akong gisultian ba nga, di ko kabalok niya sa ngayon ko nga, one time, niduol siya kay, nakita man yun nila nga, down na yun ko nga, murag dili mo ko ninyo igsuon, oy. Ana gid ang ako ang kanang sentimento ba? Murag dili mo ko ninyo igsuon, oy. Murag dili man ako ma-feel nga kanang naluoy mo sa kuha. Inyo ra mo kung gipasagdan, oy. Ingon na nga mga word nako ba kay lagi during that time wala gid nobody as if nobody cares. But there and then I realized nga Jesus cares. God cares for me more than my family. And later on, wala na ako gimahay, akong mga pamilya, akong mga igsoon, akong nanay, wala na ako gimahay. Kaya nasabtan ako, lahi po ang training ni Lord sa kuha, to endure. Lahi po yung pamaagi, ang mulahutay ko. Kaya siya mismo may muhupay sa kuha. That's why, dear brothers and sisters, kung kamo nag-expect mo ba nga naitao ganing ang muduo sa inyo ha, dasigon mo kay lagi na mo sa inyong kaluyahon. Ya wala gay taong muduo sa inyo, ang Ginoo mo nag-intervene na. Gituyo na ni Lord kay gusto niya ang imong pagsalig, ang imong pagtawag sa iya lamang. Do not blame anybody kay part sa training ni Lord for you to endure. Para mula hutay ta. Kay ngun siya nga mag-endure till the end will be saved. Kay part yun sa winning the challenge, mula hutay yun. Awal lang ko na mga atlet. Ako makita si Manny Pacquiao kanang iya galing grabe nga training. Yang kabalo ko dahang po na siya mga basher, dahang po na nagasaway sa iya, dahang po nagakritik sa iya, pero dili siya mindful ng mga words. He endured till the end. Yung sa iyang na-achieve, nindot kaayo nga mga level of achievement. And I do believe kita po nga mga Kristohano nga anak sa Ginoo, kinahanglan kita mag-endure. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Another word for us to be encouraged. Ingan pa din he. Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. Pagdasig ba nga mulahutay gud ta. Dili gud easy atong journey. So dili gud easy. Kinsa man din nga nag-alagad, so ka nag-alagad sa Ginoo, ay imong kinabuhi-hayahay. Wala ka naghilak. Wala ka nasakitan. Wala kay nadunggan nga mga bad words. Wala kay mga kritik, wala kay mga basher. Kinsa dinhibe, kay palakpakan ka na mo 1,000 ka palakpak. Kay talagsaon ang imong experience. Pero pareha man gud ta. Whether we like it or not, nagkadai ang ato ang mga challenges, pero ingon pangpulong sige, let us endure hardship. Endure hardship with us, like a good soldier of Christ Jesus. Mulahutay, inay mong katapal, mulahutay lagi yun ta. So how to win the challenges? Ang unang giingon sa gani, endure hardships. Number 2, removing hindrances. Atong tanggalon ang mga babag. Balik ko na ito, basa nga ito ang verse sa katong na removing hindrances. Hebrews chapter 12. Verse 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles. So usaday sa mga butang nga dapat atong buhaton to win these challenges, it has removed the hindrances. Namong yung mga hindrances. Unsang pinakaunang hindrances? Sala. Sama sa kung gingon na atay kaaway ba nga, ga-double time siya karon kay kabalo siya nga hapit na pud ang iyang katapusan. Hapit na pud ang ending sa iyang story. As much as possible, dili siya gusto nga kita magbadaugon. Mudamay siya, padaghan siya madala nga to sa impyerno. Yung sa mga butang nga subtle lang kayo ba, hinay ra kayo ba nga mukutkut, mukamang, muhasol sa tuwa, kanig yung sala. Ang sala.
To run effectively, one must throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Kana bang gagapo sa to ang mga sala? Kabalo mo tatanan sa sala, right? Anything nga dili maayo in words, in deeds, isa sa mind, sala na siya. Kung gabasa tag Biblia, isa-isa masultian taong sa gandang mga sala. The race requires shedding burdens, unnecessary distractions, and sin that hinders us as we go along in our service to the Lord. Kanang lust of the flesh, kanang unod nun nga mga sala, lust of the eyes, and the pride of life. Mga butang nga nagadistract sa tuang. We have to flee from all this. We have to decide nga Lord, no na gyud Ginoo. Tudluoy ko Ginoo mahimo kong matarong nga na sa mga tubangan. 2 Timothy chapter 2 verse 22, another verse nga magdasig sa tuwa to remove the hindrances in our lives. Ingon pa din him. 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee the evil desires of youth. Palayo, kalagiw sa mga daotang pangandoy sa mga batanon. Dilili sa mga batanon, to every one of us. And pursue the righteousness, faith, love, and peace along with this who call on the Lord out of a pure heart. Sa pagdasig din mo, mukalagiw gyud ta, mubiya ta. Let us remove. Kung yung kag-word nga flee manggod, more kagudagan ba? Kaya kita manggod, nanamagod tayo mga discerning spirit. Natay ka ng kanapang gift ba, natay ka ng gahom ba, or spirito ba nga, maato na mailan nun sa ang lihok sa kaaway. Once ma-discern na itong lihok sa kaaway, kita mismo, mo-decide nga muhawa din ha. Do not stay on the enemy's orchard. It's very dangerous. Kung nakabalo na ka nga sala siya, tapos magpalibilin, gihapon ka din ha. Ayaw ka, walay kusgan nga tao, Kristohanon. Nga makalahutan, nga magpuyo siya sa teritoryo, sa sala, o niya, dili siya makasala. Along the way, ang tendency gud ana maglahuta, muligid ang panahon, maganoy gud ka sa sala. Mabito ko natin mga barkada nga usahay close gud kay nato, nya. Magkita nato nga ilag yung gawi. Dili gud maayo. Yes, okay man nga ato sila gyapong maguguy-hugoy ta sa ila, but be sure nga ikaw may maka-influence sa ila, not the other way around. Kaya namin mga tendency nga sa imong tumangugoy-hugoy sa ila, ikaw madala, dili ikaw makadala sa ilaha. Sila to ang atong mission field, sila to ang ato ang kanang ato ang pangandoy nga madala nga to sa pag-alagad, pero kung kita wala tay dako kusog nga baruganan unya dito ta uban-uban sa ila tapos dili na to sila ma-sharean, may tungod din sa purpose ni Lord silang kinabuhi. Nay mga tendency ikaw ang madala. Sabi na kung maghilom lang ka. That's why flee the evil desires of youth and pursue. Ang word ni ato ang pangandoy atong gukton ang pagkamatarong. Di lang kutob nga mul kalagiyo ta, bubiya ta sa sala, atong kuhaon ng sala sa atong kinabuhi niya. Okay na dili. Natay buhaton para malig-on ta. Let us pursue the righteousness. The righteousness of God para malig-on ta. Muna siya kinahanglan removing hindrances. Another verse, James 4:7. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Submit yourselves. Muna gingan ako sa inyo habang nga, di lang kutob ng mukalagiw ta, mubiya ta, muhawa ta, sa mga binuhatan nga dautan. Nya wala na. Di ba, wala na ko niya, uban sa akong barkada, friend. Nya next, anong sa imong gihimo? Basta ka, wala na ko nag-hugoy-hugoy sa ilaha. Diha lang ka kutob? No. Pag human ni mga wa na ka naghugoy-hugoy sa ila, ingon pa ang verse, James 4:7, submit yourselves then to God. Meaning, muduol ta sa Ginoo. Magpasakop ta sa Ginoo. Magpatabang ta sa Ginoo. Nga Lord, ang sala Ginoo gusto nga mugapos sa kuha. Pero dili ko gusto Ginoo nga magpabilin ko din ha. Muna nga nihawa ko Ginoo, tabangi ko Lord. Sangkapi ko, tudlui ko sa akong dapat buhaton sunod para mamalig-on ko. Pero pa rin na sa repentance ba? Ang repentance,
Nata sa sala, karon diri pa ata nagatubang. Now, kung gusto ta mag-repent, 180 degrees turn gyud ta. Atong biyaan ng sala, nga kaniadto atong giatubang. Dito ta, naglipay ta, hugoy-hugoy ta dito. Ya kay gusto man tang maghinulsol na mo, biyaan ni sala, 180 degrees turn gyud na. So di na ta maglingi sa sala. Pero di lang kutob din na ang atong action. True repentance is turning away from sin and turning towards God. Muduol ta sa Ginoo kay kung kita-kita lang di man ta kabalo sa ang next nga step. Unsa ang dapat atong buhaton sunod para malig-on ta. That's why removing hindrances is a decision. Mo decide tang ato nang kuhaon. Di ko magpabilin din ka ng mga distraction, ka ng mga discouragement. No. Di ko magpabilin din na. Mo decision ko nga ako na siyang ipadaplin. Pero muduol ko sa Ginoo kay magpatabang ko. Magpasakop ko. Magpatudlo ko. Kasi dapat nga buhaton. Kay we people, we don't know what to do next. Only God knows. Because God knows the future. Kabalo siya ang nasa unahan. That's it. Second component to win the challenges in our lives. Number 1, endure. Number 2, remove the hindrances. You have to decide nga di na ta magpabilin sa sala. Di na ta mo kompromiso. Di na ta magsayaw-sayaw. Di na ta magpabilin sa sitwasyon nga discourage ta kanunay. No, mutindog ta, mubarog ta. Kung na kay problema, yes, kabulo si Lord sa imong problema. But you need to go to God and ask for help. The righteous fails, 7 times the righteous fails. But if you rise up, God will help us and see us through. Amen? Another component to win the challenge, fixing our eyes to Jesus. Hebrews chapter 3 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 2 sa. Ingat pa din eh. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So para mo, daog kita ning mga hagit sa kinabuhi, focus ta kay Lord. Kasi siya nga atong ultimate helper. Siya nga atong sandigan. Siya nga available all the time. In any season of our lives, naalang si Lord. Bisag natulog ta niya, problematic ta kung atong tawagon si Lord, naaragid siya. All the time ready to help us. That's why let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Let us not fix our eyes on the problem. Kay mahagba gyud ka ana. Na ko'y friend gayang problema, iyang pamilya. Nya kasabot ko nga, of course kay pamilya man. Wala man sila yung ulian, ihamang yung pamilya. Makita man yung isang problema sa pamilya. Yang mubalik na po siya ingon sa kuang kanang Pastora Abet, bugat yun akong gibati ba? Kay pamilya mo gud ako, yes, kasabot ko once sa family is involved, heavy good na siya nga problem. Pero ingon taka kung ato nang ihatag tanan sa Ginoo, kabulo man sa Lord sa una siya, nako be still. Relax lang and allow God, let go and let God. Ayaw pa kigrisal sa problema, kaya dili nimo na siya kaya. Ibutang imong kaugalingon na sa Ginoo, fix your eyes on Jesus. Unsa ang mga promises ni Lord? Unsa imuhang nasabtan ba nga, mahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, fix your thoughts on Him. Kabalo ko tabangan ka ni Lord. Naku, ako naa sa inyong balay, ayaw lang sa, relax lang. Sing your songs. Create melodies. Awit sa Ginoo. Husga para kadungog sila. Dalang panan ka, ana. Matinud-anon ka, awit. Ingon siya, balik sa kwa siya, yes, Pastor Abet, na one time, nagpasag yung gubuta sa balay. Kaya lagi, nagkadaya ang problema. Pero misulod lang ko sa akong kwarto, yung nag-awit ko, grabe daw ang move ni Holy Spirit. Gi-embrace daw siya, gigapos siya, grabe daw niyang hilap. Pagawas niya na lang gihapon ang problema. Nang giaway gihapon niyang pamilya. Pero at peace na siya. Muna siyang buhaton ni Lord. Kaya ang peace manggod is not in the absence of problem. But peace comes from the Lord. If we fix our thoughts, our eyes on Jesus, though daghan tag problema atong mga anak, atong bana, kawalad, etc., etc. Paano atong ununa naalang kay Jesus, nya kabaluta nga siya
ang musubad sa tong problema, naagihapon ng problema. Siguro naalang gihapon. Pero kung kita peaceful, niya kita dependent kay Lord, ang atong pagsalig sa Ginoo, later on, ang ato ang morning, atong mga paghilak will turn into dancing. Ang ato ang crying will turn into joy. Kaya lang, let us fix our eyes on Jesus. Ayaw pa problema ayaw pa dalog sa problema. Hebrews chapter 3 verse 1, another verse. Ayaw mo, hapit ako mo man. Fix your thoughts on Jesus. Yung pa din Hebrews 3 verse 1. Therefore, holy brothers who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest whom we confess. Kagadiya, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. This time, fix your thoughts. Ang atong una-una, gid kanunay sa Ginoo. Kay lagi sama sa akong gingon, dili ta mo daog aning gira sa kinabuhi, ning hagit sa kinabuhi. Kung kita-kita lang, we need God. Ini mo katapat, kinahanglan nato ang Ginoo. Muna kung nakay problema, igsuon, chill ka lang. God will see you through. Amen? So, saan kay components para kita mo daog sa challenge? Endure hardships. Another thing, remove the hindrances. Decide. Kita mo decision to remove it. Okay, we have the power God gave to us. Another thing is, fix your thoughts on Jesus. Conclusion. What shall be our practical application? After hearing these things nga, kanidang run the race and win the challenge, ang daganday sa lumba sa kinabuhi, natay dapat buhaton. Tabangan ta sa Ginoo, but during the running, when we run our race, we need to run to win. Diba? At nanisigutan? We need to have this idea, bang mudaog lagi ko. Yes, na ako nun sa problema, pero mulabay rin yung problema. This problem will pass too. Kana ma'am? Kana ba mulabay rin siya ba? Nawala sa akong word, ang pina-exact na word. Kaya yung problema nga nasa ko, mulabay rin eh. Kabalok mo na ikatuyan ng Ginoo niini. So I need to have these thoughts of running to win. Naaning problema ha, pero daugon yun ako ni siya. Another thing is, tugot ako galing mabansay. Mabasa ko Bible, dili gyud ko magpadaog. Dapat purposeful ko, dapat akong kinabuhi gyud na gyud siya kanang tumong. Nga dapat akong i-exercise ang endurance for me to win the challenge. I need to remove the hindrances. Do not stay sa lugar nga kompromiso kay. So this is the high time for us to decide to really remove the hindrances in our lives. Another thing last is fixing our eyes to Jesus. We have to fix our thoughts to God. Now, what shall be our application as conclusion this morning? Sa ato mga nadungog, that running the race needs extra effort. We have to have this best foot forward. Dapat yun mo banti yun ta. Dapat yun mamuhat ta. So, unsa man ang atong buhaton para ma-achieve nato ning mga butanga. Labi na ang mga challenges, to face the challenges, to endure, to remove the hindrances, to fix our thoughts to Jesus. What shall we do then? As application sa pulong nga ito na dungog karon. Masa dapat itong buhaton? We need to be disciplined. Dapat may mutang disiplinado. Kaya kung dili mo ta disiplinado, na yung mga tendency nga, kutob lang ta sa sugod, di ta mula hutay. Pareha ng strict training. Kada gina-mention nato, kanunay. Strict training. Kung dili mo ta disiplinado, sa pagbasa sa Biblia, kung dito i-push atong kaugalingan mo, basag yung Bible, kutob lang yun na siya unang-una ang pagbasag Bible. Dili yun na siya may tabo. That's why we need to be disciplined. Dapat ato ang tudluan itong kaugalingan mo, imotang disiplinado ba? Kana bang, mahatag yung tagpanahon. Tudluan itong kaugalingan ba nga, mubasag yun. Mag-ampog yun. Mag-alagad yun sa Ginoo truthfully. Kana ba, this time around, we have to be intentional. We have to be serious. Kaya dili lang pwede ba nga, kaya nakasimba ta, okay na siya, okay na lang kayo. Apan kinahanglan nga,
disiplinado ta mabuhat sa mga butang para sa Ginoo. Kaya kung dili mo natutudluan na ito kaugalingon, kutob lang yun siya sa hunang-huna. Wala yun tayo mahimo sa unahan. Kanab ito mga runner, nahimo silang winner, disiplinado man sila. Gasabit sila sa ilang kaugalingon sa strict training. Ilang ginabihaan ang mga dili maayo nga mga butang nga nangahimo sa gabal sa ilahang pagdagan. And so are we. Kita sad kabalumantan mismo sa tong kaugalingon. Unsa ang mga butang nga bugat sa tuwa ba? Ya kung dito kaya bitbiton, atong ihatag kay Lord. Naara man ang Ginoo nagpaabot sa tuwa ba? Kung atong ihatag sa iya ang atong kabugaton, ready man si Lord mutabang sa tuwa. Come unto me, all you who are labor and heavy laden, and I will give you rest. Kabalo si Lord nga usay bugat ang atong gibati. Pero kinahanglan nga mo decide ang atong ihatag nga sa iya para makatabang siya. But somehow in our part, we need to be disciplined. Mutingon sa ato ang verse gani. Ang discipline is somehow part sa ato ang verse sa ganiha. Inga pa din sa, balik sa 1 Corinthians 9:24. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating in the air. No, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Kaning word ba nga, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating in the air. Wala akong nagdagan lang nga, pero nagdagan lang ba nga, wala'y tumong. Wala ako nagsumbag-sumbag lang, nga nagsumbag ko sa hangin. Muna siya ang term din nga, discipline. I beat my body and make it my slaves so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. I beat my body and make it my slave. Kani siya nga word, kung ato ni siyang tanawon o ano siyang palaluman maayo, meaning, akong gidisiplina, akong kaugalingon, I beat my body. Kung na mga panahon nga, ang Holy Spirit nag-prompt sa kuha nga mag-read sa word ni Lord, mag-pray unya, ako ga-resist ko, dili ko gusto kay kapoy, dahag rason. Ingon po din si Paul, I beat my body into subjection. I beat my body and make it my slave. Meaning, iyang gidaog, kung sa gisulti sa iyang unod. Dili ko gusto mag-pray, di ko gusto magbasag Bible, but I beat. Meaning, akong gitudluan akong kagalingon. Akong gihardal. Ang sulti sa akong unod. O gituman ako ang sulti sa Ginoo. Na kinahanglan, magtuman ko sa iyang mga pulong. Muna, discipline is very important. Another thing, you have to stay on the lane. Dapat kanunay kita focus sa ato ang sa asa tadapita nga nagadagan. Kitang tanan natay assigned nga lane. Kitang tanan na i-assign si Lord nga mo ni siya atong dagan. Mabito nga dili ta makakumpara sa uban nga kada siya nganong wala man lagi na siya gahimo niya ako ingon ani man ko ayaw dagan lang sa imuhang linya. Kung asa ka gi-assign ni Lord, focus sa imong kaugalingon, pasagdi ang uban. Ayaw i-mind ang uban. Kaya uban mong good kay maluya sa pag-alagad, gidalantaw nila ang kahuyangon sa uban. O gilantaw po nila ang strength sa uban, mag-discourage sila kay, may pa sila kay, nanasa sa una niya, ako naagihapon din eh. Or it could be, yung ka ba nga, naluya kay, sila mong good, Kristohaw naman unta, pero ingon na ilang kinabuhi. No! Don't mind them, stay on your lane. And focus on the rewards. Kay kanya-kanya man taganti, di ba? So atong buhaton, focus ta una sa Ginoo, kaya siya man ang atuang perfecter sa atong faith. Siya man ang magiya sa tuwa. Another thing, magstay ta sa lane. Asa man tagi-assign ni Lord? Unsa man ang calling ni Lord sa tuwa? Unsa man ato mga buluhaton? Buhat ay imong buluhaton. Kung wala na muhat ang buhan sa ang uban sagdi lang. Sila na bahala na kay Lord makighusay. Pero ikaw, kay ikaw gi-assign ni Lord ani nga lane, buhatan na siya kay mo na siya imong assignment. Do your own thing. Ayaw pagkumpara-kumpara sa uban. Ang uban nga mga ministers, ang uban nga mga leaders, ang uban nga mga Kristohanon. Murabag ang ilahang kanang pag-alagad. Nasa gusto ba ka na ganing abtun? Nasa gusto nga, bangning kamo ko kay ako na siyang apason. Ayaw.
Himo ang imong mahimo, kay ikaw gilantaw sa Ginoo. Kung unsa imong mahimo, diha ka gantihan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nakakita man unsa ang atong dapat nga buhaton. Tabangan ta niya sumala sa mga butang nga atong ginahimo alang sa iyang kahimayaan. Last but not the least, our ultimate goal. We run the race and we need to win the challenge because our ultimate goal is this. The race we run and the challenge we hurdle, our aim is fulfilling God's purpose and finishing well to receive the imperishable crown. The crown of righteousness, not just that, but heaven is for us and eternal life we're gonna have. Kasi buti pasabot. We run the race and we win the challenge because God, our aim is to fulfill God's purpose and to finish our journey well. Not just to start well, but to finish our journey well and strong. Muna nga, in my heart karong kabuntagon, gusto ta mo dasigon ba nga? Wala man gid ko kabalo unsa gid ang kahimtang sa inyong pag-alagad. Pero maybe some of us here, kana bang nagdagan ka, pero niabot ka sa imong kaluyahon ba? Murabag, niya na lang ka sa church kay, ang imong gusto na lang yun, gusto kong madasig. And sometimes ma-frustrate ka tungod kay, ang imong kahimtang pagawas, di mo murabag almost the same lang. Pero God is reminding us this morning, gipainumduman ta niya karong kabuntagon mga igsuon nga, naa siya kauban nato aning dagan sa kinabuhi. Kauban siya nato all the time. Ingon siya, I will never leave you, I will never forsake you. Kung unsa man ang imuhang problema, hagit sa kinabuhi, mapamilya man na, mapersonal man na, may mo man ang ministry, may mo man ang trabaho, iyong Panginoon kauban ta niya. Ang ato lamang buhaton atong ihatag nga na kaniyang tanan. Lord, tabangi ko. Gusto ko Ginoo nga samtang nagdagan ko aning lumba sa kinabuhi, walay landong sa discouragement mo abot sa kuha. Dili ko maluya, dili ko muundang, bahalag unsa pa man ang mga distraction along the way. Lord, magpadayon gid ko kay gusto ko sa imong saad nga kauban ta kahangtod sa kahangturan ug langit ang akong puy-an. Gisoon dasigon ta karong kabuntagon. Ayaw nagkaluya. Naa si Lord kauban nato kanunay. Bugat man imong gibati karong kabuntagon atong ihatag kay Lord. Kay hupayon ta niya. Pikpikang ang bagas imong katapad biing na siya igsuon. Kaya nato ni siya. Run the race na siya. Amen. Run to win Amen. and win the challenge. Amen. Another partner next, the person next to him na siya nga igsuon. Kaya nato ni siya. Run the race. Run to win and win the challenge. Tanawa daw mata sa imong kauban bi, imong katapad bi. Unsa may nabasahan nimo sa iyang mata, nabay kabugaton? Unsa may mabasa nimo sa iyaha, nabay kaluyahon? Unsa may makita nimo sa iyaha, nabang kalipay? Unsa nakita nimo sa iya, dapat ba siyang ampuan? Kinahanglan ba siyang pagdasig? Kinahanglan ba siya ampuan? Karong kabuntagon ka na atong buhaton. Manindog tang tanan naman. And I want you to look at the person next to you straight to his eye. Kayo pa nila, ang eye man daw is our mirror. Mo siyang reflect pa. Nagbag-reflect kung siya nasa atong sulod. Now, kung nag-glasses siya, ina siya, pwede kuhaonin mo yung glasses kadali. I want to see your eyes. I want to look at you and I want to pray for you this morning. Come on, sige daw, babe. Lingia daw siya, babe. Tanawang siya nasa iyang mata. Tanawa, iyabutan na siya, gyud. Kumusta man imo ang dagan sa kinabuhi? Kumusta man? Unsa namang kakaron? Naba kay mga challenges? Unsa man ako matabang? Nabay mga hagit sa kinabuhi. Unsa man imo dapat ako iampo sa imuha? Pamilya man? Unsa man imong problema? Ina daw siya, come on. Sige daw, be. Take time. So, ayaw lang mong smile. Kundi, truthfully, kanabang tanawa, istoryahin mong katapad. This is our moment to be open. This is our moment to share.
para maampuan ta, para mugawas na nga dapit never the same again. As our musician will sing softly, hinay lang, I want you to take your time. Come on, talk to your partner. Gunit, ayaw sag ampo, no. Wala pa ko na yun nga mag-ampo sa iya, ha. Istoryaha sa siya. Ayaw sag ampo, istoryaha sa siya. Lantawa ang iyang mata. Iyag yung mata. Kaya mata mo ko, di mo ni siyang reflection sa atong kinasuluran. Makita ni mo kung naa siya kabugaton, naa siya problema, naa siya kaluyahon. Come on! Nya kung sa mo na-discern sa iya, dasiga siya. Come on, dasiga siya, igsuon. Padayon lang ta. Let us run this race of life. This race of faith. Let us run to win and win the challenge. Come on! Ngunit yung kamot sa imong partner. And as our musician will sing this song, be ministered. And if you want to talk more, come on, you can talk more, share more. If you want to hug him or her para mahupay siya, do it. It's our moment to encourage one another. Be an instrument as encouragement to one another. Sa kanisdanan ko, ug kasakitan man, Hallelujah. kanimo Ginoo. Ayaw mo ang kamot sa imong partner. Magadul ako. And God will gonna use you to be an encouragement to him or her this morning. Ug mga pagsulat. As you sing this song, walay laing isang piton ko. Hallelujah, yes, kundi Lord. ang ngalan mo. usay Ginoo sa dagan, sa lumpa, sa kinabuhi Ginoo. Usay kapuyod me physically. Usay we will down emotionally. Usay we are bothered mentally. We are disturbed spiritually. But Lord, we are reminded again this morning that yes, we engage ourselves. We run this race, but we have this thought in mind to run, to win the challenge. Kaya nagtumi Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Ikaw ang among kantuan. Walay dako nga problema, gamay nga problema, Lord. Nga dili nimo kaya Ginoo. Mutuo lang yun minimo Ginoo. Kaya nimo sulbaron ng tanan. Salamat Lord, ikaw gayud ang among dalampanan. Nga pamatiyon mo ako. Ikaw gayud ang among kasiguruhan. Ugan lang ka sa Ikaw lamang Lord. kanakong Ginoo. Yes, oh God, hallelujah. Dalampanan ka. Pray one another, come on. O Diyos kasagod. Lord, imo Ginoo ng pag-ampo sa akong igsuon. Mahimong tulay, Lord. May tubag, Ginoo, sa akong ibati karong kabuntag. Thank you, Lord. Nihalang sa imong giliran. Salamat, Lord. Pagkabutan mo, Salamat, Lord. Ginoo. Amen. Yes, Lord. Dalampanan ka. Yes, Jesus. O Diyos kasagod man. Amen. Ang kalinawa kong mabato na, dihalang sa imong giliran. Pagkabutan mo, Ginoo. Everybody sing and raise your hands before the Lord. Sa nakatong balikod pag-awit in verse 1. Atong iisa itong mga kamot, ug atong isulti kay Lord. Hallelujah. Sulti si Lord ani. Sa kalistanan ko, Lord, ikaw lamang o Diyos ang kasakitan man. Amen. Kanimo Ginoo, magadul ako. Mga problema man, o mga pagsulat.
kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod kami, O Diyos, kay nasayod ko, nga pamation mo ako, upandam ka sa pagsapnay, kanako, Ginoo. Come on, raise your hands and sing this song. Sing it like you mean it. Dalampanan, Lord, ikaw lang yun ang dalampanan. May mga panahon nga makapoy, may maluyan pa sa kinabuhi. Pero kay ikaw ang dalampanan na agad may kasaligan. Ang kalinawa kong mabatunan. Salamat sa kanina, O Diyos. Dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos. Dalampanan ka. Come on, sing it loud. O Diyos, kasaguma. Ang kalinawa kong mabatunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Come on, sing it again. Dalampanan ka na ako, Diyos. Dalampanan ka. Come on, louder. O Diyos, kasagugma. Yes, Lord, ikaw lang yun. Ang kalinawa kong nabatunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos, kasagugma. Ang kalinawa kong nabatunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Kung naamay sigurado, Ginoo, nga maadtuan, dalangpanan, ikaw lamang. Bisan kanus, Lord, sa diyang bidul mi sa imo, wala gid mi nimo gipakyas. Kanunay nimo ginapabati ka namo, Ginoo. Nga naalang ka, nagatagad ka namo, nagpalangga ka namo, nagahatag sa mga butang nga mooy among gikinahanglan. Lord, salamat kay sa mensahe, sa pulong nga nagpahinumdum ka namo. Yes, Lord, ning dagan sa lumba sa kinabuhi, nagi mga hagit, na mga problema, na mga distraction, na mga hindrances. Apan tungod kay ikaw man ang Dios ka mong gialagaran, madaog namo ni siyang tanan. Na mga pipila din Ginoo, ang ilang Ginoo mga hindrances, sila mga problema, ilang pamilya. Lord, I pray, Father God, for your comfort and peace. I pray, Father God, tagaan mo sila kanang kaalam, Ginoo, to handle this challenge. Nagampo ko, Ginoo, nga imong ligunon ang ilang pagtuo nga na kanimo, pagsalig nga na kanimo, para mo daog sila ang aning, Ginoo, nga hagit sa kinabuhi. Na yung mga pipila, Ginoo, dinhi nga ang ilang hagit, Ginoo, balatian. Tawad-tawad na ginoon sila mga balatian, Ginoo, mga ginahambin, Ginoo, physical challenge, Lord. But we believe, Father God, by your stripes, we are healed. When you died on the cross, Father God, apil dito, Ginoo, among mga balatian. Ang amo lamang buhaton, Ginoo, we will claim the healing. We will claim your promise, O Lord God,
that by your stripes you are healed. That you are our great physician and you are our great healer. Right now, Lord, I declare healing to those who are sick, Lord. I declare healing and I bind the spirit, O Lord God, of infirmity and release the power of healing. Healing, physical healing, emotional healing, mental healing in Jesus' name. Na yung mga pipila diri Ginoo na yung mga problema sa salapi. Labi na mga ginikanan Ginoo, mama, papa, estudyante man, tungod sa kamahal karon Ginoo, nag-increase Ginoo mga palaliton tanan Ginoo. It's domino effect, Lord. Na yung mga pipila Ginoo nga naglisod yun sa salapi. But Lord, you are our great provider. Heaven is yours, Lord. Heaven and earth is yours. Ya kami mo mga anak Ginoo, dili mi Ginoo mag-agad sa world economy. But Lord, we will trust on heaven's economy. Kay ikaw man ang tagiya sa tanan, kamo lang mi Ginoo able and capable ka Ginoo nga mag-provide sa among need, Lord. Lord, daghan mig mga pagkinahanglan na sayod ka na ana niyang tanan. Busa among giisa nga kanimo Lord ang tanan Ginoo. Believing Father God, kay gamahanan ka Ginoo, imong ihanay iplastar ang tanan. Na mga people na Ginoo nga gubot ilang hunahuna, bugat ilang gibati. Lord, you are our comforter. You are our peace, O Lord God. Peace that passes all understanding comes from you. So we claim it, Father God, in Jesus' name. Right now, O God, unsa man ang nagkadaiya Ginoo nga mga hagit sa kinabuhi. Nga usay nahimong rason Ginoo nga maluya mi sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Lord, karong kabuntagon Ginoo, we will win that challenge and hindrances. And we will submit ourselves, Lord God, to you always para imo kaming ligunon, tabangan sa amo Ginoong journey, sa among lakaw, sa among panaw ni kinabuhi. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Holy Spirit, for your comfort and touch. Thank you, Lord God, for your presence. We honor you. We give you praise in Jesus' name. Ato palakpakan sa Lord. At ang isa tumakamot, come on. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will bless the works of your hand. The Lord knows your need and He will supply and give the answers of your prayers. The Lord will be with you in our coming in and going out. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and God will dwell in us forever and ever. Shalom, shalom, shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing wasted, nothing shall be broken, nothing shall be delayed, nothing shall be stolen, but open heaven for all of us. Overlapping provision. Overlapping provision. Blessings will overtake on us, and God will bless us according to His riches and glory. This I declare in Jesus' name. Amen. Lima ka tao, yung katapang din na siya. You are blessed because God loves you. Come on. God loves you. Thank you so much. Makapanglingkod na